Iniulat na isang source na tinaboy umano ng Navy ang isang warship ng People's Liberation Army Navy na umaaligid sa island at sinabi na posible umanong may masama itong binabalak sa nasabing isla. Ayon sa report ng Navy, binalaan umano ng mga tripulante ang Chinese warship habang nagsasagawa ito ng pagpapatrolya noong manakaraang araw. Sinabi sa kanilang report na may namataan din ang Navy ng mga Chinese militia vessel malapit sa isla habang nakasubaybay naman sa di kalayuan ang isang Chinese Coast Guard vessel. Agad namang lumayon ang Chinese warship at sinabi ng Navy na patuloy nilang babantayan ang exclusive economic zone ng bansa na kung saan patuloy na nagkukumpulan ang mga barko ng China. Iniulat ito matapos sinabi Juan Miguel Zubiri na balak umano ng Senado na dagdagan ang confidential at intelligence fund ng Philippine Coast Guard at Philippine Navy sa gitna ng patuloy na tumataas na tensyon ngayon sa West Philippine Sea. Nangako si Zubiri na handa niyang ipaglaban ang pinaplanong additional na confidential at intelligence fund sa dalawang ahensyang nagpapatrolya at nagpoprotekta sa teritoryo ng Pilipinas dahil sa patuloy na ginagawang iligal na panghihimasok ng China sa EEZ ng bansa. Sinabi niya na dahil sa nangyayari ngayon sa West Philippine Sea, nais nilang dagdagan ang budget ng mga sundalo at Navy personnel, lalo na sa Navy at Coast Guard, upang palakasin ang external defense capability at magkaroon ng credible defense posture ang bansa. Inilarawan ng Armed Forces of the Philippines ng manakarang araw ang presensya ng Chinese Coast Guard sa West Philippine Sea bilang misplaced bullying, kasunod ng mga ginawa nitong agresibong maneuver upang pigilan ang resupply mission ng AFP sa Ayungin Shoal. Ilang bansa sa pangunguna ng Estados Unidos, Australia, Japan at Canada ang nagpahayag ng suporta sa Manila at agad na binatikos ang mga aksyon ng China, at ito ang pinakahuling naiulat na insidente ng panghaharas laban sa mga barko ng Pilipinas. Ang iminungkahing Confidential and Intelligence Fund ay umabot ng 10.1 billion pesos, mas mataas kumpara ngayong taon, na kung saan ang pinakamalaking bahagi nito ay mapupunta sa Office of the President. Samantala sa ibang aspeto naman, iniulat ng isang source na nagpahayag umano ng matinding pangamba ang ilang matataas na opisyal ng People's Liberation Army tungkol sa mga ginagawang agresibong aksyon ngayon ng kanilang gobyerno sa South China Sea at Taiwan Strait. Sinabi ng mga hindi pinangalanan Chinese military officials na nababahala sila dahil posible umanong tumaas lalo ang tensyon sa Indo-Pacific region at pwedeng humantong ito sa isang full-scale na digmaan. Ipinaliwanag nila na hindi umano malayong magkaroon ng isang nuclear war sa pagitan ng China at Estados Unidos kung magkakamali ang Chinese government sa mga ginagawa nitong aksyon sa South China Sea at Taiwan Strait. Ngunit sinabi ng mga opisyal na mayroon pa umano silang paraan para mapigilan ang isang nuclear war, at ito ay sa pamamagitan ng pagsasakripisyo sa kanilang leader na si Chinese President Xi Jinping. Iniulat ito matapos sinabi ng isang military official sa Senado ng Armed Forces of the Philippines ay nakahanda kung sakaling magkaroon man ng armadong pag-atake sa tuwing magsasagawa sila ng resupply mission sa West Philippine Sea. Nagbigay ng pahayag si AFP Assistant Deputy Chief of Staff for Operations, Navy Captain Peter de Guzman, matapos tanungin siya ni Senator Ronald Bato de la Rosa kung ano ang kanilang magiging tugon kung sakaling lalala ang sitwasyon sa West Philippine Sea. Sinabi ni de Guzman
na magiging handa umano ang sandatahang lakas at sa katunayan, mayroon umano silang contingency plan sa ilalim ng pangangasiwa ng Department of National Defense para sa lahat ng maaaring mangyari, lalo na sa tuwing magsasagawa sila ng misyon sa West Philippine Sea. Sinabi naman ni Senator De La Rosa na kung darating ang panahon, tutulong din umano sila na makipaglaban kasama si Senator Robin Padilla, Senator Tolentino, Senator Jinggoy at Senator Risa Hontiveros at sasamahan nila ang mga sundalo ng bansa. Nabanggit din sa pagdinig ang matagumpay na pagkumpleto ng AFP noong nakarang linggo sa isa pang resupply mission para sa mga personnel na nakaestasyon sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal sa kabila ng panghaharas ng Chinese Coast Guard. Ito na umano ang resupply mission na ginawa ng AFP matapos ang insidente na kung saan gumamit ng water cannon ang Chinese Coast Guard labang sa isang supply ship ng Pilipinas.